Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aling umaga ay ang pagkapasya at ang biyaya. Ang pagkapasya at ang biyaya. Ba't po kaya man hindi po lahat ng Kristiyano ay aktibo sa pagsamba, pagsunod, at paglingkod sa ating Diyos? At ang masaklap pa, baka namuhay pa ibang Kristiyano, kung matawag silang Kristiyano, sa kasalanan, sa paraang hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Bakit po kaya? Isang maring dahilan para sa akin ng kakaibang ito, na merong tapat, merong hindi, sumusunod di sumusunod, ay ang kanilang kaibahan ng pag-unawa ng katakilaan ng ating kaligtasan. Mula po sa talinghaga po o sa may-ari ng ubasan at imigita roon ang katakilaan ng ating pagkakapili at pagkakatawag para maligtas. Ayon sa Matthew chapter 20 ng Biblia, ang may-ari po ng ubasan ay kumuha ng mga manggagawa na iba't ibang oras upang gumawa sa kanyang ubasan. Nagsimulang gumawa ng maaga-maaga, may mag-aalas 9 ng umaga, may mag-aalas 12, may mag-aalas 3 ng hapon, at may mag-aalas 5 ng hapon. Nang bayaran na po ang kanilang sweldo, binigyan ng tig-isang pilak ang mga huling trabaho. Nang binayaran din po ng tig-isang pilak ang mga nauna, ay sa kanilang usapan, sila pinagreklamo dahil daw mas matagal daw silang gumawa kaysa doon sa mga nahuli. Ba't pareho ang bayad nila? May nasabi po ng may-ari sa verse 13, di ba sila ay nagkasundo sa isang salaping pilak? Sa verse 15, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kaya ba naiinggit dahil ako'y nagmagan ng loob sa iba? Kaya mamihandaan po natin, na ating pagkakapili sa kaligtasan ay batay lamang sa malayang pagkapasya ng Diyos, God's sovereignty, at kanyang biyaya lamang, God's grace. O, pinagsama po, God's sovereign grace. Hindi po dahil ito sa ating sarili, hindi po. Ito po isa pang dahilan para sa akin upang tayo ay lubos sa magpasalamat at sumunod at maglingkod po sa ating Diyos. Maraming salamat.